Pero yun nga, doon nabasa ko yun kasi parang nag-aadap ako. Pinipressure kasi ako nito kahapon. Sabi niya, no. Kahit ikaw yung nagsasend. Ako naman na may pressure, ikaw yung nagsasend. Gusto niya kasi ng brand na something na hindi nag-iinom. Pero ipapasok daw. Para lang mahabol yung... Kahit ikaw din nakaisip nun. Guys, for the record siya nakaisip nun kasi raw, nag-aalala siya sa atay niya. Tapos naghahanap ako ng sabi ko, na mag-usahan boss. Tapos bigla ako nakita. Ang dami talaga, ang daming post ng about sa aso. Ayoko naman yung kay Vice Ganda, di ba? Ayaw mo pero pag-uusapan. Nabanggit mo na rin eh. Ayun ang gustong topic ni Jericho eh. Totoo naman, okay naman din yun. Pinanood ko kagabi yung Ang dami, ginagatasan siya nila Nico David eh. Kasi na-analyze talaga siya eh. Nabasa ko lang kanina. Actually kasi siguro yung mismong galit ng tao ngayon, nung una, nag-declare siya na mag-apologize siya. Tapos, parang siguro nagkaroon ng internal meeting sa production nila gano'n. Tapos biglang niretract. Nung binasa ko, nung pinanood ko isang video niya, parang nag-apologize si Vice Ganda, pero hindi as for himself, parang as a group. Siya lang naman one and only video lang yun eh. Ewan ko, pero parang... Pero binawi niya, dinelete niya yung tweet eh. Tapos... Niretract niya yung intent niya na mag-apologize din sa lalaki. Kasi nga... Sinabi niya rin yun. Sinabi niya na hindi ko po babawiin na mag-apologize doon sa ginawa ko sa pero kaya ako bilang good looking. Nag-away rin kami ng Gigi dahil doon eh. Kasi nga ang may sinabi siya eh. Ang sabi niya is parang hindi naman maganda yung Mabait. Hindi naman ganito yung babae tapos... Mabait yung babae. Hindi ko na alam. Mabait. Okay. Mabait yung babae. Basta mabait. Pag hindi maganda, mabait. Explain mo rin. Ano ba? Sinabi mabait yung babae. Sabi niya, mabait yung babae. Tapos sabi ko sa kanya, nagalit ako. Sabi ko, pag bumabait, kailangan hindi na nire-respeto. Sa kanya ka pa nakinig, isa rin yun eh. Ayun na nga. Di ba sabi ko, parang... Saka mo ka makipag-debate dun. Ayun na nga, yun nga yung sinasabi ko. Sabi ko, parang kailangan bang maging, kailangan ba hindi ka mabait? Kailangan good looking ka. Para i-respeto ka. Tsaka nung nag-react siya, parang sa kanyang reaction lang naman yun eh. Hindi naman yun as a group eh. Okay, ang nga raw kasi, live na napahiya. Tama. Live na napahiya yung lalaki kasi kinall out agad nung host. Then ang OA kasi nung term na may demanda agad. Ang OA naman. Tatadyakan, doon ka nga tadyakan kita, di ba sabi? May sinabi mo bang gano'n? Sa dulo. Doon ka nga tadyakan kita eh. Hindi ko narinig. So, kasi dinadala ni host, ayaw sabihin yung pangalan kasi traction alam sa naman kanya. yung lahat. Gustong sabihin kasi, Pamasa to ba si Ganda Usapang traction animal. kasi. Usapang hayop po tayo ngayon. Ayun nga kasi, yung sa yung sa style niya, dinadala niya yung tawag doon, live comedy, stand-up comedy na klase nung with pero gay undertones. Kasi, syempre, pag yung sa mga gay bar na stand-up comedy, garapalan talaga kung garapalan. As in, ikaw, live audience ka, kahit may Down syndrome ka, lalaitin ka. Kasi yun yung mismong pinuntahan mo, yun yung babayaran mo. So kung ikaw pupunta ka doon, in-expect mo, gaganunin ka, which is dapat okay sa'yo. Kasi yun talaga yung pinuntahan mo doon sa stand-up comedy style na yun. Pero ito kasi, live television, or kung hindi television, live stream, gano'n. Kasi wala naman na ngayon. Sa GMA ito, no? Hindi na siya sa... Parehas YouTube, na YouTube din. Ayun. Pero dapat bang ganun? Ayun nga. So, dinala niya nga kasing ganung style niya. Hindi niya maalis. Dapat siguro ganun. Hindi talaga dapat. Dahil nasa teritoryo ka namin kung anong gagawin namin. Tapos parang meron ding mga article na nagko-coerce sila dun sa babae yung pinakausap sa psychologist. Ganun. Na... Nung sinasabi niya nga yun, parang, talaga ba? Psychologist? Parang yung lumalabas, medyo ginaslight yung babae na hindi na-harass ka. Ganito yung pero kasi, yung una, naglabas ng statement yung babae na hindi niya naman daw na-feel na talagang parang bro hug lang ganun. Hindi naman daw talaga siya na-offend. Tapos binawi. Tapos parang kinausap yata kasi nung management. Siguro to save face yung mga host doon. Pero kung tutusin nga, dami nagko-comment kung
nag-apologize lang si Vice. Simple na sila, tapos na Ayun na nga. Tapos Wala na issue. nag-public siya na apology. Hindi siya nag-apologize sa sarili niya lang. Oo, wala. Parang back of sinabi everyone. nung parang dinamay niya pa yung mga kating niya doon sa Oo. reaction. Sabi ko, bakit ganun? Parang, dapat ikaw lang yan eh. Bakit dinamay? Kasi hindi nag-react primarily yung mga kasama. Oo, Kaya siya yung una yung mga nag-react. Tapos siya pa yung pinakamabigat niya react. Tapos siya pa yung parang dahil lang sa kanya, parang dinamay niya rin yung mga kasama niya. What if hindi pala yung ganun yung reaction na dapat gawin ng mga kasama niya? Sa akin, I get the concept ng consent. Pero kasi, syempre, kailangan alamin mo muna, nangyari ba talaga? Kasi baka ginagamit niya in his defense yung consent na concept, the issue. Na nothing to be, nothing to be worry of. Kasi hindi naman nangyari, allegedly. Kasi kiniklaim din ng lalaki. Pero, biglang nag-coattail siya dun sa part na wag nyo na po na lang i-bash yung lalaki saka yung babae. Walang nang babash dun sa lalaki kasi nga, kaya nga pumutok yung issue. Dinidefend yung lalaki. Na hindi naman intentional or ano. Tapos kailan ba nag-post si Nico? Parang kayong umaga lang daily. Daily siya nag-post. Kasi binibring up din niya yung yung mga moments before na si Vice naman yung gumagawa ng gano'n. Na okay sa lang. mga guests, tas okay lang. tas okay lang. Nakakatawa pa tignan. Pero bakit pag sa ibang tao? Double standard. Oo. Kasi nga Pride Month. Hindi, tsaka. Gusto niya, Views and opinions. Isip ko ngayon eh. take advantage yung Pride Month. Nung nag-post na pro ngayon, antay naman daw. Hindi, free flowing of ideas. Oo. Totoo naman. Then, meron naman, syempre, kung kunwaring part ka ng LGBTQ, tapos may ginawa kang mali, bawal ba siya i-call out? Oo, dapat pwede. Dapat pwede. Equal Pwede pa rin. Ayun nga yung pinaglalaban, equality. Eh, ano rin ngayon Men's Health Month, di ba? Kasi akala nila, konting ko na lang as a group yung yung pagkatao nila yung pinupunan. Hindi naman eh. Yung maling ginawa. Personally kasi, parang ako, pag may kunwari, part ka ng minority, wag mong gamitin yun na kunwari, non-white person ka. Ginagamit mo yun pag nasita ka or kapag tina-call out ka, na galit kayo sa mga non-white. Oo, di ba? Ganyan. Hindi. As a person, kino-call out ka. So, kung kunwaring ang issue nga kasi, yung pag-call out ni Vice ganda dun sa wag gagamitin yung gender shit issues nila. Kino-call out siya kasi mali lang yung ginawa niya. Straight as that. Oo. Wala pinalaki pa niya eh. Actually, parang yung niya, yung approach niya kasi is dapat, you ask for permission, sabi nga. Pero kasi kung sobrang bilis kasi nung transition makapagsabi ka pa ba ng ganun? Oo. Makapag-ask ka pa. Hindi, yun lang din. Kung kunwaring intent talaga ng lalaking humalik, pero bigla siyang nasupalpal, gano'n. Oo, kasi na-call out. Tapos parang ang pinalabasan ng tao ay bro hug. Hindi natin alam. Kasi ka na-call out siya agad. Pero mukhang nagulat lang yung girl eh. Na parang, bebeso ka pala. Parang ganun. Pero di naman siya yung Hindi ba may bumeso din na isa? Yung naman, May tsura. yung gwapo naman. Kaya nagkaroon ng comparison ngayon. Double standards nga. Diba? Bakit pag gwapo, kilig-kilig pa? May video ni yung gwapo. Yung reaction niya, okay para sa audience. Tapos yung Alam mo na, bawal isa ako naman. magkasalanan na. I never thought that it would end this way, but we can't finish writing our books and stories. I hope you have a very happy life and God bless you with your partner. I hope you nag-dress ang mahaba. Oo. Sa Charo? Sumasali naman ito eh. Sama na to. Team gwapo to eh. Cute of the So okay ka bumeso Wala bumeso, okay Sino lang. bawal bumeso? Bawal ako eh. Hindi ko rin ako. Ikaw talaga bawal. Sino bawal bumeso? Magsabi ka ng pangalan dyan. Hindi naman tayo ganun kalala. Comment lang. Pero usual naman yung mga ganun. Comment lang. Stereotype.
yun nga kasi na ano, pag doon ka maglalaro sa... Pag pangit, di ba ang dagat eh? Gagi, natid ka ng jowa mo. Double standard Sabi na, ano yun yung kumakalat na meme dati? Yung lockdown. Buti, natid ka ng tanod. May tubig pa tayo. Pero, may Tubig pa tayo. deliver ng tubig. I mean, no, yun yung ano, yun yung reality, may fun behind that. Pero ang gagawin mo in live stream mo ganun, in reality, off yun. Madami nag-react eh. Actually, trending pa rin siya eh. Saka parang ano lang eh, parang yun nga yung sinasabi nyo, saglit lang nangyari, pero ang dami ng bato agad nung Oh, post. dami na sila. Lap trip. May rap agad eh. Lap trip talaga. As in, split second lang yung nangyari. Ano sabi? Pag pangit daw, tatanungin kung malinis ba yung luto. Ay, sa luto naman. Ano yun? Sa mga binibenta. Pag-usapan nyo yung Bake Mac na pogi. Yung ano, yung nag-trend. After Diwata. Yung lalaki sa kalsada. Hindi ko alam. Na kasi si lalaki, gwapo, mukhang malinis. Oo. So, trusted agad nung masa. Pero pag di daw kagapuhan, tatanong ito, malinis ba yan? Kung saan gawa yan. Which is true. Totoo naman din. Pero yun kasi siguro rin yung advantage nung kung hindi ka, ano, Nagluluto. hindi. Hindi, yun yung advantage pag good looking ka, yun na lang. Na you get away with anything na mas madali. reality. Kaya pala, ganyan. Hindi ah. Kaya pala. Hindi ah. Siguro pag nakabangga to, okay lang. Gwapo naman. Kinalaman mo na. Okay lang, Nak. Okay lang, Nak. Gwapo ka. Pero pag pangit ka, hindi, kulong niya yan. Malaboso yan.